Magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, mga tatay. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin yung isang bata na meron ng genital syphilis. So kung kayo po ay bilang nanay ay hindi nakapagpa-prenatals, hindi nakita ng doktor, at kayo po ay merong syphilis, yung inyo pong baby ay pagka ipinanganak ay i-assess ng isang doktor, pediatrician po. And then, titignan po namin kung meron ba mga abnormal physical findings na nakikita natin sa isang batang apektado ng syphilis. And then, to-check po namin yung RPR titer ng mommy at ng baby, and then we would compare. Kung mataas po yung titer ng baby sa nanay, then ito po yung mga bagay na would prompt us to do more testing sa inyo pong baby. So, unang-una po, pwede pa tayong magpadala ng tinatawag nating complete blood count. Ginagawa rin po natin yung sinasabing liver function test. Dahil po ang syphilis pwede pong maapektuhan, gaya ng nasabi ko sa isang video, mula ulo hanggang paa. Gagawa po tayo or order po natin yung chest x-ray, mag-i-x-ray rin po yung mga buto ng bata dahil ang syphilis pwedeng maapektuhan po yung long bones ng baby. Magtatawag rin po tayo ng specialista sa mata, yung ophthalmologist po, and then we would do some checks for hearing test or hearing testing. Kapag nakuha na po natin ang mga resulta or even before ng results, bibigyan po ng antibiotics ang inyong baby. So kapag hindi po adequate ang inyong treatment bilang nanay na may syphilis or hindi po bumaba yung titer ninyo or kayo po ay na-reinfect ng syphilis, then gagamutin po natin ng baby for 10 days. So depende rin po ito, dapat kakausapin po ninyo ang inyong doktor, especially nung sa baby dahil sila po ang mag-i-explain sa inyo kung ano ba yung mga findings dun sa lab test, sa physical findings na nakita nila nung inyo pong baby. Palagi pong sinasabi ko, prevention po talaga. Importante na bilang nanay or buntis, maaga po tayo magpa-prenatals and then regular prenatals para kayo po ay mabigyan ng antibiotic. Depende po dun sa stage ng syphilis, iba-iba rin po kung gaano katagal ang treatment or ilang beses kayo makakatanggap ng antibiotics. Ang lahat pong nabagay na ito ay maikukwento or ma-i-recommend sa inyo ng inyo pong doktor. Yun lang po, kung may mga tanong kayo, please leave your comments at kapag hindi po tayo busy katulad ngayong araw na ito, sasagutin po natin yan. Magandang araw po sa inyong lahat.